Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Meron pa bang employer dyan na may Lamia? Saan pa ba kayo mahahanap? Ang daming nagtatanong kasi, no? Bakit sila nagtatanong? Alam nyo naman, dami natin mga kababayang naka-work permit. Halimbawa, hindi na po na-renew ang kanilang kontrata, hindi na po na-extend ang kanilang work permit, na-refuse na. Well, one way for them to be able to stay here in Canada and continue working is if they find a new employer na merong Lamia. For those who are unfamiliar with the process, ang isang employer po kasi dito, kailangan mag-secure ng tinatawag na Lamia, isa pong dokumento, bago sila makapag-hire ng foreign worker. Okay, ibig sabihin po niya, pag nakuha na nila, napatunayan na nila na walang local applicant, walang local job seeker na nagka-qualify para dun sa posisyon na kanilang hinahanap. Okay, so ngayon ang dami daw naghahanap, ano? The reality is, ang hirap na. Hindi tulad dati, no? Meron pa akong mga kakilala na nagre-refer, itong employer na ito, may Lamia pa yan. Pwede pa sila, may 5 pa, ganyan, 10 pa. Ngayon, kahit yung mga dati nating kakilala na merong nagre-refer, shout out, Mark Carino, yung kaibigan natin, wala na rin siyang mahanap ngayon. Okay. In short, ramdam na talaga, no? Sa mga panahon ngayon, yung epekto ng restrictions na isinagawa patungkol sa Temporary Foreign Worker Program. At isa po, no, sa pinakamalaking policy change dyan, halimbawa, yung paglilimita sa kung sino lang ang pwedeng bigyan ng Lamia. Yung areas po na may mataas na unemployment rate, automatic, hindi na po nila bibigyan ng Lamia kung ang trabaho ay kino-considered na low wage, yung medyo mas mababa. Okay, alam niyo naman na the reality is, ang dami nating kababayan na medyo nasa low wage sector, no? Wala pong problema kung ang inyong trabaho, ang inyong skills ay angkop para sa high wage. Nako, ayan, mas madali siguro kayo makakahanap, ano? Pero, hindi ganun ang realidad, no? Ang alam ko, yung mga hinahanap po, madalas, medyo nasa low wage. Kasi, ang taas din ng threshold na ngayon, ano, that determines yung high wage and low wage. Tsaka guys, mas naging mahirap pa. Dahil yung threshold na yan, parang pataas palalo ng pataas. Okay, papakita ko sa inyo. By the way, uunahan ko na kayo ha, kung kayo ay umaasang meron akong sasabihin na town or employer na may Lamia, na baka gusto nyong puntahan, bisitahin, wala akong sasabihin na ganyan. Okay, kahit ako, wala rin ako mare-refer sa inyo. So I don't wanna waste your time if that is what you are waiting for. Pero later on, I will be sharing a short conversation I had with one of our suki na mga consultants, si Miss G, Geraldine Vallarayil ng GHV Immigration. I talked to her about her experiences with this whole Lamia situation. Nagbigay siya ng konting tips, no? Sa kung saan ba pwede pang makahanap ng Lamia. Anong pwede ninyong gawin. Okay, mamaya yan. Pero for now, puntahan natin yung latest update sa wage threshold na sinasabi ko sa inyo, no? You can go to this site yourselves. Ito yung search ninyo. Hire a temporary foreign worker in a high wage or low wage position. Okay. Itong threshold na ito, yan. Ito yung updated. For example, sa Alberta, from 35.40 nung June 27, 2025, after that date, tinaas na to 36. British Columbia, from 34.62 tumaas din ng 36.60. Hindi ko ma-highlight. Okay, ano ba ang ibig sabihin nito? Okay, kung ang isang employer ay gusto mag-hire ng isang foreign worker, mas madali ang kanyang buhay kung ang ipapasweldo niya, kung siya ay nasa Alberta, for example, yan, ay 36 pataas ang sweldo. Okay, madali ang buhay niya, pwede yan. Pero kung mas mababa dyan ang sweldo, halimbawa, naghahanap siya ng cook or kitchen staff na ang sweldo ay below 36, kailangan niyang siguruhin na siya ay located sa isang town in Alberta na hindi mataas yung unemployment rate. Yan, okay. So for example, in Calgary, alam ko ang
ang unemployment rate dyan ay more than 7% na yata. No? So, hindi na sila pwede sa low-wage LAMIAs. So, kunyari, ikaw ay nasa Calgary, okay, naghahanap ka ng LAMIA, tapos ang posisyon mo ay isang cook, for example, kailangan ng sweldo mo 36 pataas. Diba? Kaya mismo mga employers, nadi-discourage to hire a temporary foreign worker. Lalo na kung paniniwala nila, masyadong mataas naman yung sweldo na yun kung ito ang i-hire ko na posisyon para sa posisyon na kailangan kong i-fill. Okay? Grabe, no? Ang taas ng threshold. Sa BC, 3660. Manitoba, 3016. Okay. Again, anything below the wage threshold na ito, kailangan ipaprocess lang ang LAMIA na yan kung hindi pa mataas or above 6 ang kanilang unemployment rate. There is a whole different portal to find out kung ano yung unemployment rate in specific CMAs kung tawagin or yung census metropolitan areas. Okay, hindi po unemployment rate ng probinsya ang hahanapin niyo, hindi. Nung specific census metropolitan area. Okay? Maliban sa tumataas na wage threshold, alam nyo ba, ang isa pa na nakakadagdag sa restrictions ay dumadami rin yung mga towns na tumataas yung unemployment rate. Okay? In short, dumadami rin yung towns na hindi na makapag-issue ng LAMIA 4. Okay? Halimbawa, let me show you this. Ayan, CIC News. This was from October 2025. Kanilang headline. 6 more regions added to low-wage LAMIA processing freeze starting October 10. Okay. Ano yung naidagdag sa listahan? Ayan. Guelph, Ontario, Greater Sudbury, Winnipeg, Regina, Lethbridge, Red Deer, Kelowna. Okay. In short, these towns na dagdag sa listahan, again, na kailangan mataas yung pasweldo kung gusto nila makakuha ng LAMIA. Diba? So anyway, that is a brief explanation sa kung bakit mailap ngayon si LAMIA. Okay, guys? Now, let us move on dito sa aking short conversation I had with Miss G. Here it is. Yung sa LAMIA, Miss G. Ano ba talaga ang prospects ngayon for securing a LAMIA, especially for low-skilled jobs? Diyan tayo mag-umpisa. Kasi alam mo naman, ang dami nating kababayan. Naghahanap ng paraan para makastay legally, naghahanap ng LAMIA. Pero ang balita ko, parang napakahirap na ngayon daw makahanap ng LAMIA. Ano ba talaga ang totoo dyan? Yeah, it's actually true. No, na talagang very limited. For example, if you are currently residing sa mga metropolitan areas or yung mga cities, like for example, Edmonton, I believe 8% or more than 8% ang unemployment rate dito. Same as in Toronto, the same, ang taas ng unemployment rate. So it's really not possible na maka-apply ng LAMIA. No, hindi pa process yan. Magpasa ang employer, Service Canada will not, or ESDC will not process that one. So I highly suggest check nila yung mga yung mga areas na mababa ang population. No? What is mababa? Okay, dapat ba sila mag-target yung tipong 1,000 or less than 5,000 ang population ng mga town, gano'n? Even below 100,000 population, in some areas they are considered as yung agglomeration, which is outside the CMA or yung metropolitan area. Target nila yon. So again, my favorite city, Grand Prairie, here in Alberta. And then they do have Camrose also, and a lot of places dyan sa Ontario. Napakarami actually. If I can only teach you, probably I'll teach you, Miss Ina, how to do that, how to identify yung okay. Yes, I'll have a one-on-one, tayong dalawa lang. Sure. Tapos ako na lang magtuturo sa kanila kung paano. May online portal ba yan na pwede kaming puntahan, ganon? Yes,
through the Canada.ca. We don't give information that is outside. Can you tell us maybe, are there, what jobs na lang ba ang medyo madalas pa o kahit pa paano meron pang Lamia ino-offer? All jobs are possible, but remember, for example, meron sa isang construction company, for example, they're offering a job for a painter. No, and even they say na okay, may ready na kami na Lamia, and here you are, and naghahanap ng trabaho, pero wala kang experience as a painter or even in construction. And the employer is telling you, or a consultant is telling you na, okay, bibigay ko sa itong Lamia na to. That's not possible. No? At the time ng work permit application, I'm 99% sure mare-refuse ang work permit application. So, remember, LMIA... Kasi nila, no? Yung work experience. Yes, oo. Kasi ang LMIA, ang ina-assess dyan is ang employer, not the worker. Wala pang worker sa picture ng LMIA application. So, pag nakuha niyo yung LMIA, work permit naman. So, sa work permit, ang i-assess dyan is the worker. Wala na yung employer. No? Okay. So, I know marami tayong mga kababayan umaasa na baka meron pang Lamia for kitchen staff. Cooks, supervisor na mga restaurants, yung mga ganyan. Meron pa ba? If so, saan sila dapat maghanap o magtanong-tanong niyan? Oo nga. Again, I will say rural. Check niyo yung mga rural areas. And it's also possible na may mga employers na may mga ready LMIA. Maraming lumapit sa akin yan na meron na raw ready LMIA yung employer. And remember, yung mga bagong issue na LMIA, they only have 6 months to use yung LMIA nila. So, it's possible also na medyo rin sila tawag dito, nagmamadali to find someone so parang hindi masayang yung LMIA ng employer. No, check mo rin each and every establishment, no restaurant if you're a cook or a kitchen helper, each of those stores, it's possible na makakuha kayo ng LMIA. All right. Especially in rural areas, no, siguro. Kasi ngayon, Ms. G, it's not making it any easier. Itong pag-update din ng median wage threshold. Diba? Yeah. I'm sure yung mga employers din nag-aabang dyan. Kasi kung may Lamia silang employee, they have to keep up with the median wage level. Maybe you've spoken to some employers who feel this way, na talagang hindi na practical para sa kanila kumuha ng Lamia kasi masyadong mahal ang ipapasweldo nila kung sakali. It's not really mahal. Actually, hindi. Employers, in my practice, yung mga employers ko, they are not looking at actually, they are even willing to provide a wage na mas mataas dun sa median wage. Yes, oo. Pero nga, ang problema ngayon is, kung nasa, for example, Toronto ka, hindi ka makaka-apply ng median wage ang applicable. Di ba? Kailangan high wage. Kasi nga, mataas ang unemployment rate, low wage ang application mo or median wage lang ang ipoprovide, hindi ipoprocess ng ESDC yan. Then you need to apply for a high wage which is napakataas. It was 36. I didn't check kung tumaas ba siya or not, but it was $36 an hour. If you're a kitchen helper, so napakahirap makahanap ng employer na magpapasweldo sa'yo ng $36 an hour. Yeah. Meron pa ako naisip. Go, sige. Oo, yun nga, yung sa bagong rin ngayon, di ba, policy, dati noon, pag low wage, ang LMIA up to 2 years, ang validity ng work permit. Ngayon, 1 year na lang. But if it's a high wage LMIA, ang application, they can approve up to 3 years. I see, okay. So kung meron man talagang Lamia, ang high wage, tuloy-tuloy pa rin. Okay pa rin pag high wage. Yes, tuloy-tuloy pa rin. And I just wanna add din yung industry pala. No, meron ding mga kasi exemption depende sa sa industry. So they can also check that. For example, ang exempt dyan yung caregivers. Lamias for caregivers, no? Yeah. Hindi yan kasama dun sa may requirement na wage. Tama ba? Yeah. Yes. Consider. All right. Okay.
Thanks, Miss G. Okay, so that is it for this episode. Sana meron kayong natutunan. Yeah, kung meron po kayong experience, anything to do with Lamia hunting nowadays, put them down there in the comment section. I will end this episode here. See you guys in the next one. Bye!